Kaya, iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung yung mayor, mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor eh. So yung mga bata na yan, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ayun, tatay ko talaga mabait. Hindi makapatay ng cockroach yun. Pero nung panahon na yun, ang Davao, medyo peaceful pa, hindi masyado. And he was governor. 3 terms. Hindi pa kasi wala pa yung hold up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas na suffered itong droga, itong mga hold up, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate niyan. Kasi yung tatay ko hindi talaga papatayon kailanman. Ako dito, 1001, 1002, 1003. Hindi ko na mabilang. Gusto ninyong magdagdag, kayo. Kung gusto ninyo, marilin nyo ako sa likod. Dali naman. Preparado na ako dyan. Tsaka matanda na ako. Okay. Isa pa, Miss Pam? Tsaka gaganti yung, alam mo, marami akong mga relatives na Moro, ha? Lula ko, Moro. Hantingin kayo niyan. Miss Pam, next question. Hindi na po ni Senator Coco Pimentel kanina na ang hearing kong naganap sa Senado ngayon ay hindi lamang po limitado sa EJK, kundi sa Philippine Drug War under your administration. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa narcolis po ba ang pangalan ng Marcos Jr. noong panahon na ito ay lumanding sa inyong Wala. Ito prangka-prangkan. Hindi naman naulan. Hindi man masyado kami kilala niya. Kung nandyan yung pangalan niya, I would not voice a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako wala. In fairness to the President, wala. Pag last question, Iba yung madami yung tanong. Droga niya para sa babae siguro yun, hindi yung para sa... Next question. Yunin mo siya, Viagra, o marami na klase ngayon. Dalawang question lang po. Tingnan ko lang po. Isa-isa muna. President Duterte. Nung nakarang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi presidente, bakto, ngayon ang third president. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaksyon niyo sa pahay po ng anak niyo? Well, I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Pero ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. But itong sitting president ngayon, I know in my heart, not because hindi kami kaibigan. I know that by the way, what is he supposed to do? Nakaupo dyan siya sa Malacanang, bayad siya. Anong gawin niya? Painit siya ng utot niya dyan sa, Siyempre sa trabaho yung tao. Kaya lang siguro, hindi, yung estimation sa
ibang podo, medyo kulang. Kasi ito naman hindi mayabang eh. Ito spoken eh. Hindi naman kaya sa akin na potang na patayang kita dito, leche ka, yawa ka, hambog. Story lang yun. Pero pareha lang kami. Ano po ang reaction ninyo sa ginagawa po ngayon ng Kamara laban sa pamilya ninyo, ang ginawa nilang Quad Committee at ang patuloy pong pangigipit po sa budget po ng Office of the Vice President? I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's after her skin? Palagay ko naman, hindi sa politika, kasi wala namang ambisyon yung anak ko magiging presidente. There was never, nandiyan man ang Diyos, there was never a time that we talk about the presidency. Sabi ko nga sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos na inabot mo yan. O para sa akin, babae ka, okay na yan siya. That's po. May tanong ka na sa May buntot yung last mo. Gaano kahaba yan? Kasi sinabi rin po ni Vice President Inday Sara dun sa kanyang press conference sa OBP, natanongin daw po kayo kung totoo nga daw po na hindi po daw siya totoong gusto patakbo yung presidente. O baka the reverse psychology na lang daw po siya. Tama yan. Ayaw ko talaga. Una-una, naawa ako. Sabi ko dahil dumaan ako. At huwag sana mainsulto ang Pilipino. Putang ina. Wala kang makuha. Magtrabaho ka, magising ka ng alas 6, maligo ka, kain, punta ka ng mga 8:30 to 9 sa tapos trabaho na. Doon ka kakain, tapos you start 1. Palit-palit yung maraming kwarto yan eh. Maraming kwarto yan magkaharap. Pagkatapos niya yung mga nan, paalisin na yan sila, iba na naman ipaupo doon. Iikot ka, ibang hanggang gabi yan. Ang sweldo mo, wala. Sa totoo lang, pero sa pagod mo na yan, 300 plus thousand. Yan lang ang madala mo. Tapos, yung pag-uwi mo, hindi, bayad ng gobyerno, kunin pa sa sweldo mo, putang inang yan. Bakit ka magtiis nagtrabaho ng ganun? Ako, dumaan ako dyan, sabi ko, ano makuha mo dyan? Hindi ka na mapapanalunin ng sipsig. Wala. Buti sana kung sabi niya, sige, every month papanaluin natin yung presidente para okay na sana. Kita. Meron pa ba? Napunta pa kayo ng Davao? Kita ninyo yung bahay ko? Kita ninyo yung sakyan ko? O di pick up rin? O dito, pick up rin? Ano ang nagbago sa buhay ko? Ang nagbago, ang bayan na